Marami ng dugo ang nawala sa kanya. Ba't di nyo pa siya pa-admit sa ospital? Hinahanap siya ng mga pulis, kaya hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Bakit nyo ba siya tinatago? Di nyo ba alam na isang kriminal magtago na isang kriminal? Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yung bagay na yun. Pero ang alam ko lang, ay hindi siya dapat mahuli ng mga pulis. Sige na. Alam mo talaga na istorbo ba kita. Pasensya ka na. Ikaw lang kasi mapagkakatiwala. Oh. Dad, anong sabi ng doktor? Kailangan daw siya salina ng dugo. Kaso nga lang, sa ospital pa kailangan. Eh hindi naman siya pwedeng dalhin sa ospital. Kasi nga hinahanap pa siya ng mga pulis. Hindi pa kasi siya tinanggap. Alam mo naman kriminal siya, di ba? Anak, hindi mo rin kasi maintindihan. Dad, sino siya? Claire? Claire? Claire! Oh, sumapanaginip lang yun. Ella, anak, pakikuha naman siya ng tubig at ng pagkain, oh. Alam kong gutom ka na. Ito. Ibarra, tagal-tagal na rin tayo hindi nakita. Naisip ko nga kung paano tayo magkikita pero hindi ko naman naisip na ganito. Oo nga. Oh, huwag mo nang tumayo. Ayoko nang makigalang eh. Tignan mo nga naman, oh. Sa dinami-dami ng taong nakilala, ikaw pa! Ikaw pa ang nakaligtas sa akin! Clara, pahinga ka muna. Kailangan pa magpagaling. Magpagaling? Hindi na. Mamamatay na rin ako eh. Lahat naman tayo mamamatay. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na lang tayo magdesisyon kung kailan tayo mamamatay. Pwede! Pwede magdesisyon ng isang tao kung gusto niyang mamatay. Simon, bakit mo ba ginawa yun? Alam ko na ikaw yung may pakana ng pag-ambush sa reception. Doon mo ba gusto ipakita na pwede mo mahawakan ang buhay ng maraming tao? Di lang pwede, Florentino! Kayang-kaya ko talaga hawakan ang buhay ng kahit sino. Hindi ko alam. Kung gusto mo lang talaga magpakita na magaling ka, wala ka nang magawa nung araw na yun. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo yun? Wala na kasi akong maisip ng matinong dahilan eh. Para magkaroon ng pagbabago. Para mabawasan ang mga masasamang tao sa mundo. Para mabawasan ang mga nang-aapi. Para makatanggap ng hustisya ang mga nasaktan. Gusto mong mabawasan ang mga taong masasama? Simon naman, kailan ka pa naging makabayan? At kailan ka pa nagkaroon ng kapangyarihan para magdesisyon kung sino yung mga dapat parusahan? Matagal na akong makabayan, Florentino. Makabayan ba ang nasabi ko? Mali pala. Dapat pala ang sinabi ko. Kailan pa naging pagtatanggal ng masasamang tao ang pag-aamo sa isang resepsyon na punong-puno ng mabubuti at inosenteng tao? Inosenteng tao? Ha? Kailan naging inosenteng tao pumatay sa buong pamilya ko? Kailan naging inosente ang taong pumatay sa pinakamamahal ko? Yan ba ang inosenteng sinasabi mo? Simon, iisang tao lang ang may kinalaman dyan. Iisa. Iisa nga lang! Pero yung mga taong yun, yung mga taong yun sa reception na yun, tinulungan nila yung walang yang yun. Kung di nila pinigilan yung sabi na yun, edi sana matagal na siyang nakakulong. Edi sana matagal nang nasa akin si Claire. Simon naman, pwede namang idaan sa maayos na paraan ang paghihingi mo ng hustisya para kay Claire at para sa pamilya mo. Tumutungtong ka lang sa level nila kapag hinayaan mo yung sarili mong mabulag ng galit. Hindi na kayo nagkakaiba sa ugali. Ano gusto niyong gawin ko? Matapos ang kaso laban sa Chief of Police? Ha?
baka puti na ang lahat ng uwak. Eh, hindi ko pa nakuha ang hustisyang na narapat sa akin. Simon, kasama naman ang paghihintay sa proseso eh. Paghihintay? Alam mo ang ibig sabihin ng paghihintay? Di nyo alam kung ano ibig sabihin nun. Maraming taon ang nasayang sa paghihintay ko. Tignan mo yung sarili mo ngayon. Wanted ka sa buong Pilipinas. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ka na pwedeng umalis ng Pilipinas. Saan ka pupunta? Kahit saan. Kahit saan ako mapunta. Kahit sa impyerno pa. Saka na ako magpapakita. Pag inilipin na ako. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ano bang gusto nyo gawin ko? Lumapit sa kanila at sabihin, andito na yung kulungan ko, huliin nyo na ako. Ganun ba? Ha? Basta, gaganti ako sa Salvador ngayon. Ano? Gusto mo pa rin patayin si Salvador? Di ako mapapagod sa kakahabol sa Salvador ngayon. Lagi mo na lang sinasabi yan eh. Na para sa iba yung pinagkagagawa mo. Pero hindi. Alam naman natin parehas na para sa iyo lang. Para sa iyo lang yung pinagkagagawa mo. Hindi! Ano naman ngayon kung para sa akin lang? Ha? Eh kung patay ko yung Salvador na yun, marami akong mapaghihiganti at matutulungan. Hindi lang galit ko ang maiiksan. Galit. Galit. Isipin mo, paano kung nandito si Claire ngayon? Paano kung nandito siya? Nakikita ka niyang punong-puno ng galit. Claire? Claire? Siguro ko na dito si Claire ngayon. Sisigawan na ako. Sabihin niya na kasama niya ang Diyos. Sana hindi ko nituloy yung plano ko kay Salvador. Pero alam mo, wala na akong pag-asang makabas sa langit. Simon, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman imposible mapunta pang langit eh. Sige ka, maupo ka muna. May pag-asa ka pa naman puntang langit. Ang Diyos, nagpapatawad lang yan. Nandyan lang siya, lagi. Hinihintay niya tayong lahat. Florentino, ang dami ko nasaktan, ang dami ko nagawang mali. Alam kong wala na akong pag-asa mapunta doon. Pero sa pagmamahal ko kay Claire, sobrang pagmamahal ko sa kanya, mag-aantay pa rin ako para sa kanya. Mag-aantay pa rin akong mapatawad ng Diyos, makita lang siya sa langit. Alam mo, kung dito ako maghihintay, hindi ako dito maghihintay eh. Patapos na yung oras ko eh. Ano, Simon? Maraming salamat. Simon, ano pinagsasabi mo? Oh, Chip! Si ano? Ayan! Oh. Simon! Tinatanong ako ni Simon. Noong una, hindi ko alam kung bakit niya yung ginawa. Nakarinig na lang kami ng putok ng baril. At nakita ko na lang na natumba na si Simon. Nabaril si Simon. At nung tinignan ko kung saan nanggaling ang bala ng baril, nakita ko na nakapalibot na pala ang pulis at FBI sa bahay ko. Pero, hindi sila yung nakita ko na may hawak ng baril. Si Salvia nagpaputok ng baril. Siya ang pumatay kay Simon. Ano yan? Secret. Babasa naman ako. Ayaw nga. Babasa nga ako eh. Ayaw. Sige na. No. Akin na, babasahin ko. Nang makausap ko ang mga taga-FBI, nalaman kong ang nagsumbong pala sa kanila ay pamangking doktor ni Florentino at inagaw lang pala ni Salvi ang baril sa isang pulis.
Hindi niya na hinayaang maikulong si Simon. Nakulong si Salvi, pero hindi na niya nakalahati ang sentensya sa kanya dahil siya'y nagpakamatay. Napatunayan ng maraming kaso laban sa kanya. Maraming naglakas ng loob na magbigay ng kanilang mga bahayan na nagpapatunay na totoo ang mga inakusa sa kanyang mga kaso. Akin na nga! Maraming tao ang nagsasabing meron daw na iwang malaking halagang pera sa Simon. Pero hindi naman napatunayan yun. Hindi napatunayan yun dahil hindi ko naman naipakita o nasabi sa ibang tao na nasa akin ang iniwan ni Simon na nasabing pera. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa perang yun. Pero alam kong iniwan niya ni Simon hindi para gamitin ko sa sarili ko, hindi. Gamitin ko para makatulong ako. Naisip ko na lamang, magkasama na si Simon at ang mahal na mahal niyang si Maria Clara. Kung saan man sila, nararamdaman kong masaya silang dalawa. Sa tingin ko, naintindihan naman ni Simon na ang lubos na pagmamahal niya para kay Maria Clara ay isang bagay na maaaring maglapit sa kanya sa Panginoon. Oh, mga bata! May nakita ba kayong nagustuhan niyo? Ito po, pero hindi po namin alam kung totoo yan. Ano ba yung nakita niyo? Diary po, may pangalan pang nakasulat. Diary? Wala naman akong nilagay na diary dito ah. Saan yung nakita to? Dito lang po. Pero hindi naman po namin alam na pwede galawin yan eh. Sa tatay ko to eh. Pero alam ko, tinago ko na. Pero, paano siya napunta dito? Cute niyo talaga mga bata kayo. Naalala ko tuloy ang sinabi sa akin ng aking inay. Ano po yun? Sabi niya, ang kabataan daw, Nasaan ang kabataang maglalaan ng kanilang magagandang sandali, ng kanilang mga pangarap, at ng kanilang kasiglahan na ikububuti ng ating bansa? Nasaan ang kabataang magbubuo ng dugo upang hugasan ang ganyan karaming kahihiyan sa gayong karaming krimen at sa gayong karaming bagay na nakamumuhi? Malinis at walang bahid dungis ang kailangang buhay upang ang hangad ay maging karapat-dapat. Saan kayo nangaroroon, mga kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na nanlamig na sa aming mga ugat? At ang kabataang nagtataglay ng lagab-lag ng aming puso na namatay na rin. Hali kayo! Hali kayo! Hinihintay namin kayo! Hali kayo! Totoo nga bang tila yung mga tuod na wala ng silbi ang kabataan sa kasalukuyan? Na wala nang pakialam kundi ang sarili nilang kapakanan, na nagiging pabigat na lamang sa masulmut na mundong kinakagalawan natin? Pwes, maling-mali ang nagsabi nun. May pakialam din kaming mga kabataan. Naniniwala kami ng edukasyon ang magiging susi sa kaunlaran at unti-unti kami naghihintay sa matamis na pagtatapos na aming pag-aaral at mapaglingkuran namin kayo na aming bansa sa lalong madaling panahon. Tumutulong kami sa aming nangangailangang kapwa Pilipino na inapi, ininsulto at tinapak-tapakan na lamang. Sa mga nasalanta, nagkasakit, nahirapan, nakikisangkot kami. Kahit sa limitado namin kakayahan bilang isang kabataan, gumagawa kami ng paraan upang makatulong sa inyo. Dahil may pakialam kami. hayaan niyo kaming makialam sa bansang pamumunuan at hahawakan natin pagdating ng panahon. Hayaan niyo kaming maiahon ng bansang Pilipinas mula sa kahirapan. Imulat natin ang ating mga sarili. Simulan natin ang pagbabago. Tayo ang kinabukasan. Simulan natin ang pagbabago.